Babae sa kanya at tinanong, nasa itaas ba si Park Han-nun? Sumagot ng tapat ang tauhan ng babae at sinabi kung ano ang itinanong niya. Pagkatapos magsalita, itinapon ng babae ang helmet at sinuntok siya sa ulo, dahilan para mawalan siya ng malay. Umupo ang babae sa motorsiklo at kinuha ang kanyang cellphone para tawagan si Ungu at sinabing nagwawala si Park Han-nun at sinisira ang bahay ng iba. Tinanong ni Ungu kung nasaan siya. Medyo nag-aatubili ang babae, hindi niya alam kung alin sa dalawang bag ang dapat niyang bilhin. Wala nang masabi si Ungu. Sinabi niya na ipapadala niya ang pera. Masayang sinabi ng babae kay Ungu ang address. Sa loob, pagkatapos ng matinding labanan, wala nang ngipin si Director Choi. Kinailangan ni Huang Duin na tanggapin ang kanyang pagkatalo, humihingi ng tawad sa pangalan. Napakayabang pa rin niya. Hindi pa rin siya inaano ni Park Han-nun, dapat may kailangan siya sa kanya. Lumapit si Park Han-nun, wala akong kailangan. Sinakal niya si Huang at itinaas ito. Papatayin ko ang asong ito. Wala akong kailangan. Sinakal si Huang at hirap ng huminga. Sinubukan niyang lumaban, hinampas ang ulo ni Park Han-nun gamit ang batuta, ngunit nasangga niya ito at itinapon si Huang sa sulok na parang isang sako. Paulit-ulit na sinuntok ni Park Han-nun ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, may pumasok na nanginginig mula sa labas. Pumikit siya at tumutulo ang kanyang mga luha. Tumakbo siya para pigilan si Park Han-nun, nagmamakaawang huwag na siyang saktan. Kung gusto niyong mag-away, maglabas kayo. Bakit niyo sinisira ang bahay ko? Hirap na ako sa pamumuhay dito ng mag-isa, nang walang mga magulang, at pagkatapos ay dumating ang mga gang dito at sinira ito. Ngayon, may isang baliw na dumating dito para sirain ang buong bahay. Umiyak at nagalit ang lalaki. Sa sandaling iyon, binuksan din ni Ungu ang bakal na pinto at pumasok sa bahay. Sa pagkabigla, tinuro siya ng may-ari ng bahay, tinatanong kung sino siya. Papunta ka rin ba para sirain ang bahay ko? Ipinakilala ni Ungu ang kanyang sarili bilang ang chairman ng OG Group. Kumuha siya ng isang tumpok ng mga tseke at babayaran niya ng 5 beses ang may-ari ng bahay para sa pagsasaayos ng buong lugar. Masayang tinanggap ito ng may-ari ng bahay. Nakahandusay si Huang na may pasa. Iminulat niya ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala kung bakit ganito si Park Han-nun, bakit napakalakas niya. Natalo na siya sa simula pa lang. Sinamantala ni Huang ang pagkakataong ito at tumayo patungo sa balkonahe para tumakas. Tumalon siya ng diretsyo mula sa balkonahe, ngunit hindi pa man nakalapat ang kanyang mga paa sa lupa, nahawakan na siya ni Park Han-nun sa kwelyo. Tiningnan siya nito na may matalas na mata, hindi pa tayo tapos. Tumutulo ang pawis ni Huang. Kung kinalagkad siya pabalik, mapapahamak siya. Kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak ito, ngunit sa sandaling iyon, binitawan ni Park Han-nun. Akala ni Huang na iligtas na siya, ngunit bumagsak siya sa lupa. Malubhang nasugatan si Huang. Pinilit niyang tumayo at humakbang. Sinabi ni Ungu na kahanga-hanga ang sigla ng lalaking iyon. May tumawa sa likuran ni Huang, mga aso lang sila. Hindi pa si Huang ang pinakahuli. Ang kanyang ama ay si Direktor Hayun. Walang iba kundi pera. Ipinapalagay ng tauhan na tapos na si Park Han-nun. Walang inaalala si Ungu. Umuwi si Huang Zun ng sugatan. Nakita ng kanyang ama na si Huang Hiryon, ang direktor ng kumpanya na Hegon, na naging ulo ng baboy ang kanyang anak, kaya nagmamadali siyang magtanong. Galit na nanginginig si Huang Rinsungs at humingi ng tulong sa kanyang ama para pakitunguhan ang dalawang lalaki. Tinapik ng ama ni Huang Jinsoong ang kanyang balikat at tinanong ang dahilan. Sumagot si Huang Rinsung na pinagsasapakan siya at hindi siya makalaban. Masayang pinuri siya ng kanyang ama. Matapos tumakas mula sa bahay, naging mas mature na siya. Pinayuhan niya ang kanyang anak na bumalik sa bahay sa ganitong uri ng pagpapakita, hindi siya mapagkakatiwalaan. Sinabi niya kay Huang Dayansoong na itaas ang kanyang ulo. Tinignan siya ng kanyang ama, tinuturuan siya ng unang aral sa buhay. Kapag kailangan niya ng tulong mula sa iba, kung may anumang senyales ng kahinaan o kawalan ng katapatan, hindi tutulong ang mga tao. Kapag determinado na siyang isugal ang lahat, babalik siya rito. Pinunasan ni Huang Dayansoong ang dugo sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang ama ng seryoso, determinado siyang pumatay sa lahat ng paraan. Masaya ang kanyang ama, tama, anak kita.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang Chief Kim at inutusan ang kabilang linya na pakitunguhan ang dalawang lalaki na sinabi ng kanyang anak, ipakita sa mga lalaking iyon kung ano ang pista opisyal. Tinipon ni Hwang Di-in-soong at ng kanyang ama ang 500 kapatid at pumunta sa construction site. Nandun na si Ungu at Park Ha-nun. Ngumisi si Jun-gu, pag-aaway lang ng mga bata, pero kailangan pang makisali ang mga matatanda. Tiningnan ng ama ni Hwang Di-in-soong ang dalawa, gusto nang mamatay. Walang inaalala si Ungu. Ngumisi siya ng may paghamon, naisip, dumating ang mga ito nang walang paghahanda. Nang makita ng ama ni Hwang Di-in-soong ang mukha ng taong nakaharap sa kanila, nagulat siya. Sa libo-libong pagkakataon, hindi niya inakalang ang taong papatayin niya ay ang chairman ng J-Group. Biglang tumunog ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at pinakinggan. Sa kabilang linya, ipinaalam nito sa kanya ang balita na kinansela ang lahat ng kontrata sa huling kalahati ng taon sa J-Group. Umiunat si Ungu at tiningnan ang tatay ni Hwang Jin-soong nang may paghamak. Nagmadali siyang lumuhod, nagmamakaawa sa kanya na patawarin siya sa pagkakataong ito. Hindi pa rin maintindihan ng mga tauhan kung bakit kumikilos na parang isang aso ang direktor ng kanilang mga tao. Bago pa makapagsalita si Hwang Jin, sumigaw si Hwang at sinabi sa kanila na tumahimik, pagkatapos ay patuloy niyang pinuri si Ungu. Tiningnan siya ni Ungu mula sa itaas na parang basura. Sinabi niya na dapat niya munang pakitunguhan ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng ilang sandali, lumipat ang mga tao ng lokasyon para mag-usap. Ang ama ni Hwang Jin-soong ay hindi tumigil sa pagyuko, nagmamakaawa kay Ungu na huwag kanselahin ang kontrata. Kung hindi may padala ng kanyang kumpanya ang kargamento sa pagkakataong ito, magkakaproblema ang kumpanya. Umupo si Ungu sa upuan at nagpanggap na nag-iisip. Hindi niya gusto ito, ngunit kailangan pa rin niyang panatilihin ang imahe ng kanyang kumpanya. Paano siya makikipagtulungan sa kumpanya ng ama ng isang thug? Nangako ang ama ni Hwang Dayan-sung na palalayasin ang kanyang anak sa ibang bansa at sisiguraduhin na hindi na ito babalik sa Korea. Sumigaw si Hwang Dayan-sung, sinuntok siya ng kanyang ama at sinabing tumahimik. Tumawa si Ungu, sinasabing hindi makakatulong kung ipadala niya si Hwang Jin-sung sa ibang bansa. Sinabi ni Ungu na mayroon siyang mas mabisang paraan ng pagtuturo. Kung susundin ito ng ama ni Hwang Jin-sung, baka hindi niya kanselahin ang kontrata. Ang ama ni Hwang Jin-sung ay nakakapit sa pag-asa. Nangako siya na susundin niya ang lahat. Sinabi ni Ungu na kinailangan niyang gumastos ng 50 milyon para kay Hwang Di-in-soong. Kahit na walang halaga ang halagang iyon para sa kanya, malaki rin ito para sa iba. Gusto niyang magtrabaho si Hwang Di-in-soong at bayaran siya. Nagtaka ang ama ni Hwang Jin-soong kung paano kikita ng 50 milyong won ang kanyang anak. Hindi pinalampas ni Ungu ang anumang bagay, pinipilit na kailangan kumita ng pera si Hwang Di-in-soong, kung hindi, tapos na siya. Bumulong si Hwang Di-in-soong na nagmumura, ngunit walang nagawa. Kinabukasan, pinapunta siya sa isang fishing boat para magtrabaho ng husto. Sinabi ni Park Ha-nun na tama si Ungu, talagang masama siya. Pinaalalahanan siya ni Jun-gu na mula ngayon, huwag hayaan ang sarili na mapunta sa mga problemang may kaugnayan sa pera at huwag masaktan. Sinabi ni Park Ha-nun na hindi naman siya nasaktan. Sa sandaling tapos na siyang magsalita, itinuro ng magandang babae kahapon ang pasa sa likod ng liig ni Park Ha-nun. Sinabi ni Oh-junwoo na dapat siyang makipagkilala sa babae. Mula ngayon, magkasama silang magtatrabaho para talunin ang niya. Ang babaeng iyon ay si Choi Han-kol na mayroong 570,000 followers sa Instagram. Ang kanyang trabaho ay magbigay ng impormasyon. Umupo si Choi Seo-han sa upuan sa tabi ni Park Ha-nun. Akala niya katulad siya ng isang drug addict, ngunit sa ganitong paraan, gwapo rin siya. Pinaalalahanan ni Ungu si Choi Han-kol na magtrabaho ng maayos at huwag magsalita ng anumang walang kabuluhan. Tumaas si Choi Seo-han at may hamon na ginawa sa kanya. Gusto pa rin niya ang drug addict kaysa sa mga gwapo. Sumandal siya sa upuan at hindi na pinansin ang mga reklamo ni Ungu. Tinanong niya kung bakit siya pinapunta rito. Sinubukang magpakalma si Ungu. Umupo siya sa upuan sa harap ng kanilang dalawa. Ang layunin niyang ipatawag siya ay para pag-usapan ang kanyang mga plano sa hinaharap. Pinaglaruan ni Choi Seo-han ang kanyang buhok, hindi ba nagkasundo na lahat sila ay susuntukin ni Park Han-ron? Bakit? May iba pang mga plano? Nakakasakit ng ulo. Inihagis ni Oh-junwoo ang mga dokumento sa mesa.
Hindi kasing liit ng inaakala nila ang sukat ng biya. Hindi kaya ni Park Han-nun na mag-isa na tapusin ang lahat ng iyon, kaya nag-isip siya na magtatag ng isang grupo ng mga taong may kakayahang makipaglaban. Nakakita siya ng ilang potensyal na tao na nag-aaral sa Dongjeon High School na may kaugnayan sa Nesus. Nang marinig ni Park Han-nun ang pangalan ng tao, naisip niya kaagad si Kim Dong-han. Noong nakipaglaban siya sa Nesus noon, si Kim Dong-han ay isa sa mga taong sumuporta sa kanya hanggang sa huli. Matapos ang laban na yon, nasugatan si Kim Dong-han sa kanyang binti. Hindi pa nga siya makalakad ng maayos, ngunit kailangan pa rin nila si Kim Dong-han. Mukhang tensyonado si Park Han-nun. Sa mga ganitong panahon, kailangang maging malinaw. Sa Donghaon School, isang grupo ng mga thug ang nagsasagawa ng isang roundtable conference na nag-uusap tungkol sa pagpapadala sa direktor na si Choi sa correctional facility. Magiging problema yon dahil mapipilitan siyang magsalita at aminin ang lahat doon. Kung gayon, magiging mahirap na makalikom ng pera sa hinaharap. Pagkatapos mag-usap, nagpasya silang ang utak sa likod ng pagpapadala kay Direktor Choi sa bilangguan ay si Park Han-nun na pinangalanang bilang mag-aaral numero 1 sa Donghaon High School. Sumimangot si Min Ki-chan pagkatapos marinig ito. Sa sandaling iyon, sumugod ang isang mag-aaral at nagpahayag ng isang nakakagulat na balita. Lumipat si Park Han-nun sa kanilang paaralan. Pumitik ang leader sa mesa, sinabi niyang nakakagulat. Nagpakilala si Park Han-nun sa klase. Sa kanyang pagpasok, ipinahayag niya na nandito siya para sirain ang lahat sa Dong School. Mukhang pamilyar din sa ganitong sitwasyon ang guro. Tumawa siya at sinabing umupo siya sa huling bakanteng upuan. Pagkatapos marinig ito, tahimik na sinisi ni Park Han-nun ang kanyang sarili, pagkatapos ay umupo siya sa huling bakanteng upuan. Ang lalaking katabi niya ay nagraranggo sa ika-12 sa Donghaon School. Ang pangalan niya ay Jumin. Mukhang mayabang ang lalaking ito. Kahit na sinabi ng leader nila na numero 1 sa paaralan na huwag siyang galawin, ayaw niyang tumigil. Gusto niyang makipag-away sa kanya, ngayon din nagpatuloy si Jumin sa pagsasalita. Lumipat lang siya dito noong nakaraang taon at wala siyang gaanong alam tungkol kay Park Han-nun. Pero nakarating na sa kanya ang pangalan, gusto lang niyang makita kung ganoon nga ba siya kalakas tulad ng mga sabi-sabi. Tinanong niya kung gusto ba niyang kalimutan ang klase at makipaglaban na lang dito. Sinulyapan ni Yoon Han-nun si Jumin at hindi na nag-abala pa para sumagot. Nagalit sa kanya ang lalaki. Itinaas niya ang kamay at sinampal siya. Itinuktok ni Park Han-nun ang siko niya sa mukha ng lalaki at bumagsak ito sa lupa. Sinabi niyang tumahimik siya para makatulog siya, pagkatapos ay yumuko siya sa mesa. Si Choi Seo-han at Ungu ay nakaupo ngayon sa labas ng paaralan. Tinitignan niya ang kanyang cellphone. Pagkatapos mag-isip ng maingat, naisip niya na hindi dapat siya umupa kay Kim Dong-han. Iba ang talento na mayroon ang mga normal na tao. Bakit siya ang pinili nila? Dahil ba nabali ang kanyang binti kaya may kasalanan siya, o dahil kaibigan siya ni Park Han-nun? Tumawa si Oh Sun-gu at kinuha ang kanyang bat at pinalipad ang bola. Ang unang bagay na pumapasok sa isip ng lahat kapag binabanggit nila ang pangalan ni Kim Dong-han ay pagmamatigas. Kahit na isa lamang siyang mahinang bata, matigas pa rin ang kanyang ulo na labanan ang grupo ni Nos at hindi sumuko, ngunit sinabi ng mga tao na anumang bagay na masyadong matigas ay masisira. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Ungu kay Kim Dong-han. Marahil, ang mga taong nakaranas na ng mga pinsala tulad niya ay hindi na magiging kasing tatag ng dati, ngunit ang bakal na pinalamutyan ay magiging ginto. Naglalakad si Park Han-nun sa paaralan. Tinititigan siya ng isang grupo ng mga thug. Napansin din niya ang kanilang mga aksyon. Sa malayo, nakita niya si Kim Dong-han na humahangos para bumili ng mga gamit at sinipa siya ng isang thug sa lupa. Sinasabi nito na bumili siya ng masyadong mabagal. Paano siya nawala ng higit sa 5 minuto sa kantin? Nalugi ito dahil sa kanya. Paulit-ulit na sinipa si Kim Dong-han. Ang ibang mga tambay ay nakatayo sa isang tabi at tumatawa. Nagbibiro sila at sinasabing huwag na siyang saktan dahil kung sasaktan pa nila, tuluyan ng magiging bobo si Kim Dong-han. Hindi pa rin nakikinig ang thug at patuloy na sinusuntok si Kim Dong-han. Dahan-dahang lumapit si Park Han-nun. Nakaupo si Choi Seo-han at kumakain ng bim-bim. Naunawaan niya ang dahilan kung bakit gustong i-recruit ni Ungu si Kim Dong-han, ngunit naisip niya na hindi madaling makikipagtulungan si Park Han-nun.
Kaya iminungkahi niya na bakit hindi subukan na lutasin ito sa pamamagitan ng pera. Itinabi ni Ungu ang panulat. Kung nalutas ang lahat sa pamamagitan ng pera, magiging madali na si Huong Kim-dong makipaglaban sa Nesos. Ang kailangan lang ay si Ye ni Hanun ang makipaglaban, kaya tatawanan ito ng ibang tao. Dahil kay Kim Dong-han, nakipaglaban siya hanggang sa nabali ang kanyang binti. Ngunit si Kim Dong-han, na kanyang iniimbestigahan, ay ang uri ng taong susuportahan ang kanyang mga kaibigan. Gaano kasakit ang kanyang kaibigan. Parang nasaktan din siya. Totoong kahanga-hanga ang pagkakaibigan. Sinindihan ni Kim Dong-han ang sigarilyo, ngunit hindi siya makasindi. Nagalit siya at nagtapon ng lighter. Tumama ang lighter sa paa ni Park Han-ron. Nakita ni Kim Dong-han ang isang kakilala, ngunit walang gaanong reaksyon. Kamakailan, naririnig niya na pumunta si Park Han-nun para sirain ang lugar na ito. Ngunit hindi niya inisip na magagawa ito ni Park Han-nun. Mas makapangyarihan na ngayon ang mga Nesos kaysa dati. Hindi kaya ni Park Han-nun na makipagkumpetensya sa bilang ng mga tao at kapital nila. Tumayo si Kim Dong-han mula sa upuan. Mapait niyang inamin na talo na sila. Tapos na ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Park Han-nun ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, mananalo sila. Sinabi niya na kung alam niya na matatalo siya, hindi na sana siya nakipag-away sa kanila sa simula pa lang, at salamat kay Park Han-nun, naging inutil na siya ngayon. Nagpumilit na mahigpit na hinawakan ni Park Han-nun ang kamay niya. Hindi na siya nagpatuloy na kumbinsihin si Kim Dong-han. Gagamitin niya ang mga aksyon para patunayan. Ang senaryo ng dalawang matandang kaibigan na nag-uusap ay nakita ng leader ng eskwelahan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda na durugin si Park Han-nun. Gaya ng dati, binisita ni Kim Dong-han ang doktor. Pinayuhan siya ng doktor na subukan at umasa. Bagamat mahirap kung ipagpaliban niya ito, hindi ito magiging maganda. Pinayuhan siya ng doktor na magpa-admit para maoperahan, na kahit alam niyang mahirap itong bayaran, pero kung hindi niya ito gagawin, mas mahihirapan siyang gamutin. Tumanggi si Kim Dong-han na magbigay ng komento. Nagpasalamat siya sa doktor at umalis. Umuulan sa labas at wala siyang kahit anong suot. Lumapit sa kanya ang leader, nagtatanong tungkol sa kanyang operasyon at paggaling. Ayaw sumagot ni Kim Dong-han, hindi naman sila malapit. Lumapit sa kanya si Mung Chon at tinanong ang tungkol sa usapan nilang dalawa ni Park Han-nun kaninang hapon. Gusto niyang malaman kung ano ang sinabi niya. Kinukuha ni Ming Kung Chon si Kim Dong-han kung naibalik na ang kanyang binti. Hindi pinansin ni Kim Dong-han si Mung Chon, kung hindi siya nasugatan sa binti, hindi pa niya nakasabay si Min Kung Chon. Hindi siya nagbago. Pinalo niya si Kim Dong-han sa tiyan. Natumba siya sa lupa. Tumingin si Min Yung Chon mula sa itaas at nagbitiw ng mga paninirang puri. Binalaan niya na huwag siyang makialam. Noong una, nagmamakaawa ng lumuhod si Park Han-nun. Huwag maging tanga para magtiwala doon, naroon pa rin ang matinding aral. Mapanghamak na tiningnan ni Min Kung Chon ang kanyang sarili at ang kanyang may kapansanan na paa. Nagmula ba sa mahika ang kapatiran? Hindi tumanggi si Kim Dong-han na ang isang lalaking tulad ni Min Kung Chon ay nagtaksil sa kanyang mga kapatid.